Bukas narito na mga tamang balita sa oras na ito. Biyat-biyat ang arestuin si Senador De La Rosa kahit sa loob ng Senado basta't alinsunod sa batas ng Pilipinas. Pag-uulat buhat kay Patrol 17, Jopel Peleño. Handa ang PNP na arestuin si Senator Bato de la Rosa kahit pa nasa protective custody ito ng Senado. Ngunit paglilinaw ng PNP na dapat na masunod ang mga legal na proseso sakaling isilbi na nila ang warrant of arrest ng ICC na mula sa dayuhang bansa. Pahayag ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Planyo na binibigyan ng proteksyon ng Senado si Senator de la Rosa upang mapangalagaan ang mga kapwa mambabatas at mga kawani ng Senado na may kinakarap na kaso o akusasyon. Sinabi ni Tuanyo na maaari nilang isilbi ang ICC warrant sa pamamagitan ng dalawang paraan na nakabase sa isinasaad ng batas. Una, ang extradition proceedings na dapat munang magkaroon ng court order mula sa Judicial Court ng Pilipinas at ikalawa, ang direct surrender o idadaan ang ICC warrant sa Interpol sa pakikipagkoordinasyon sa Philippine Center for Transnational Crimes o PCPC, NBI at PNP. Nakaantabay lamang ani Tuanyo ang PNP sa kung alin sa dalawang pamamaraang ito na nakasalig sa batas ang kanilang susundin. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño. Para sa impilang may totoo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Palasyo tiwalang hindi matutulad si Pangulong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte na nagkaroon ng kaso sa ICC. Detalye mo, Patrol 13, Gilbert Perdes. Kumpiyansa ang Malacanang na hindi matutulad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging tugon ni Castro matapos matanong ukol sa pahayag ni Senador Bato de la Rosa na dapat daw pag-isipan ng Pangulo ang pagbibigay sa kanya ng proteksyon dahil baka raw dumating ang araw na malagay din sa gantong sitwasyon ang Pangulo at maging tulad o maging katulad daw ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Castro, imposible naman mangyari na matulad si Pangulong Marcos sa kanila dahil wala itong kinalaman sa extrajudicial killings na umani nangyari nung nakarang administrasyon. Una nang nanawagan si De La Rosa kay Pangulong Marcos na protektahan siya bilang isang Pilipino sa gitna ng mga ulat hinggil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay nga ng Crimes Against Humanity case laban sa mga personalidad na sangkot sa madugong kampanya kontra illegal na droga noong administrasyong Duterte. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ating Pangulong Gloria Arroyo hindi nakiisa sa botohan sa impeachment laban kay VP Sara. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye. Hindi nakiisa sa ginawang botohan sa plenaryo ng Kamara si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnay ito sa impeachment voting laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa inilabas na kabuuang listahan ng mga kongresista, nakita sa did not participate si Representative Arroyo. Nabatid na si Arroyo ay identified kay VP Sara at isa sa mga taga-suporta nito dito sa Kamara. Sa impormasyong nakuha, nasa plenaryo si Arroyo para sa roll call ng mga kongresista pero agad na umalis nang magsimula na ang botohan. Kasama rin sa mga hindi nakiisa ang pamilya Duterte pero identified na tumayo para sa interpelasyon sa plenaryo kaugnay sa no vote sa impeachment ni VP Sara ay sina Davao City Representative Isidro Ungab at Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Ang yes vote naman na mayroong 257 na bilang ng mga kongresista ay pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III, House Majority Leader Sandro Marcos at late Representative Martin Romualdez. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa ating DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Drew Nasino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ